May pangangailangan nga ba na magkaroon ng batas laban sa umano'y diskriminasyon sa LGBT o lesbian, gay, bisexual, transgender community? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Kasama po natin ngayon si Pastor Benji Cruz, National Director ng Living Waters Philippines. Magandang araw po, Pastor Benji. Magandang araw naman sa iyo, Pastor Eric. Isang malaking karangalan maging kabahagi ng iyong show today. Opo, alam niyo po, katatapos lamang po ng malaking Pride March in observance nga ng Pride Month dito po sa Quezon City. At alam natin na itong SOGI Bill o Sexual Orientation, Gender Identity, Expression Equality Bill, ang haba, no? Ay, Oo. ay ito na yung pinakamatagal na yata na bill na pinag-uusapan dito sa Pilipinas. At alam natin na it will not die down in the near future kundi patuloy na iinit, no po. Pastor Benji, siguro sa umpisa pa lang sagutin na natin yung mga tanong kasi usually daw yung mga nag-a-against dito sa SOGI Bill ay mga taong homophobic o mga tao po na may, kumbaga, ay allergic sa mga LGBT community. Maganda po siguro na bigyan natin ng background ng ating mga taga-subaybay tungkol po sa inyong background. Ako ay galing sa background din ng isang LGBT. Ako ay galing sa isang homosexual background na mga bandang 9, 10 years old ko unang naramdaman ang attraction sa kapwa ko lalaki. No? At nung panahon na yon, hindi ko alam kung saan ang gagaling yung emotion na yon. No? Pero ang hinahanap ko talaga ay magkaroon ng mga matatalik na kaibigan at barkadang kapwa ko lalaki. Pero wala akong ganong kaibigan. Ako'y nire-reject na malambot, malamya, Opo. tinatawag kong bakla, syoke, masasakit na salita. Pero ang pinanggagalingan ko ay, syempre pag 9 at 10 years old ka naman, wala ka namang iniisip pang sex. Opo. Oo. Pero may nararamdaman na akong attraction sexually at na-realize ko later on na yon ay isang emotional longing for a father's touch and later on for a masculine love na common kahit ikaw ay heterosexual or homosexual. Talagang tayo ay nilikha ng Panginoon na may ganoong longing to Opo. have love from other men or from the same sex. There's nothing na erotic tungkol doon. Pero At that dahil, age, you're 10 lang nga eh. Wala pang ganun oo, talagang oo, sexual thoughts. yes, pero papunta na ako sa puberty. So ibig Opo. sabihin nun, may mga nagkikick in ng testosterone, may mga hormonal changes na, tapos may mga na, na-expose ka na to the sexuality. So na yung aking legitimate God-given longing for Opo. a masculine love beginning with my own father, tapos unmet at another kwento yon, no? Mas imbis na labang nakuha ko ay abuse and harshness, mas nahaluan na ng eroticism. Kasi Mhm. papasok na nga ako doon sa puberty. So, ang masasabi ko, hindi lang ito totoo sa akin sa mga nag-struggle homosexually or mayroong feeling of same-sex attraction. It's actually a emotional deficit Mhm. for a masculine love na in puberty ay nahaluan na ng sexuality and erotic attraction.
Papaano po kayo nagkaroon ng pagbabago sa inyo pong pamumuhay? So yan ay hindi biglaan. I wish isang milagro na parang zap, okay na. No? Ang dami kong beses na pinanalangin yan. No? Pero ang alam mo naman, lalo na ako, I grew up in the 70s. No? Kung ngayon, sineselebrate ang kabaklaan. Mhm. Lalo na parang successful, yung mga talagang kahit heterosexual gustong-gusto nila yung mga katulad ng jokes at funny witticisms ni Vice Ganda o ni Boy Abunda, no? Pero noong mga 70s, kailangan mo magtago. Mayroong kahihiyan, merong stigma ang maging homosexual. So noong panahon na yon ay hindi pinag-uusapan sa pamilya, hindi rin pinag-uusapan sa eskwela, di tinutokso ka. Kaya Oho. talagang double jeopardy, masakit yung ikaw ay tratuhin na abnormal, may defekto, pero hindi ka naman mapakinggan kung ano ang nangyayari sa iyo sa loob. So yan ang dinaanan kong buhay sa maraming taon. Kaya alam mo ang ginawa ko, Pastor Eric, ako ay nagtago. Kasi alam ko hindi katanggap-tanggap ang magkaroon ng homosexual struggle. So nagkunwari akong talagang lalaki na wala akong problema. Ang tawag nga nila doon ay paminta kasi pamen daw, no? Opo. Talagang pinipilit kong magkagusto sa babae, nag-iimbento ako ng girlfriend. So hindi ko inaamin, pero tinutokso pa din ako. At nung bandang 18 years old ako, tinry ko na nagkaroon ako ng mga gay friends at tinry ko magkaroon ng isang homosexual sex, no? At pagkatapos nun, parang ang ginawa ko kasi, Pastor Eric, ay kahit ginagawa ko, nandidiri ako at saka alam kong mali. Kasi Mhm. we grew up in a very devout Catholic family, no? So, ang ginawa ko, tinakpan ko yung aking matinding lungkot, depression, and yung aking pagnanasang hindi ko matugunan, yung hindi ako magka-girlfriend, hindi rin ako magka-boyfriend, ang lungkot, no? Sobrang lalim na lungkot. Ang pinantakip ko sa lungkot na yon ay religion, no? Hmm. So, nung una, as a Catholic, naging active ako sa magro-rosaryo, sa Legion of Mary, at naging assistant pa ako. Active ako sa kapilya namin, Mhm. pero habang nandun ako sa kapilya, doon naman ako na sexually abused ng isang preacher, Opo. no? Doon sa church. At ito, another story to, Pastor Eric. Talaga po, masasabi ko, pumasok ako sa mundo na yon, napakadami pong mga bata. Ako, I was 11 years old na talagang sinesexually abused ng mga religious leaders, no? That is sad. Ah, oo, and then hindi lamang po 'yan Catholic Church, both Protestant and Catholic churches, no? To be At fair, meron din oo, talaga yes. nangyayari yan Ay, sa hindi hindi lang Catholic Church. totoo po kasi pagkatapos po nung naging born again naman ako at talaga ang naging mundo ko naman evangelical church ay napakadami pong sexual abuses na nangyayari sa loob ng evangelical churches, no? Mhm. Hindi ko po nilalahat, siyempre. Opo. Pero ito pong mga kaso na ito ay hindi nadala. Ngayon na lang po nagkakaroon ng demandahan, no? Pero hindi talaga napag-usapan, tinago dahil nakakahiya. Opo. So, kaya po minsan, again, this is another story, kaya minsan walang ngipin ang ating iglesia kahit pa anong pag-i-slogan natin na mabago ng simbahan ang bayan ay dahil sa may vacancy, may mga nakatagong kasalanan. Actually, yung sinasabi nga po nila na reason daw bakit overreaction din naman daw ang ipinapakita ng mga
religious people na sumasalungat nga dito sa ganitong mga sitwasyon o issue ay dahil nga daw po meron din silang itinatago o meron Mm, mm. silang ikinahihiyang karanasan. Tama po yun. Siyempre, pag po tayo ay merong ikinahihiya sa sarili natin, tapos walang nagiging healing, ay talaga pong ipo-project natin, ililipat natin yun sa ibang tao. Yung po ang spiritual reality, kung maniwala tayo doon o hindi. Involuntary po yun. Hindi po ba, pag meron tayong kinagagalit, halimbawa sa sarili natin, na tayo halimbawa ay mainggitin, naiinis tayo, bakit tayo naiinggit? Ang tendency po natin ay tingnan yung ibang tao na mainggitin din. Hindi dahil Balitang sa magnanakaw sa kapwa magnanakaw. oo, kasi yun yung frame of mind mo, yun yung nagiging lens mo sa pagtingin sa iba. Pero balik sa aking kwento, yung tanong mo na paano po ako, paano ko nakalabas doon, no? Opo. Ang mahabang kwento pero umabot po ako sa punto na after 20 years na ako ay double life. No, ibig po sabihin bilang Kristiyano, ako po ay aktibo sa church, ako po ay nagpi-preach sa pulpito, ako po ay missionary, ako po ay nagdi-disciple, ako po ay nagmumultiply. No, talagang alam ko kasi yun yung paraan Yan ang para. sukatan natin ng lumalagong Kristiyano. Yes, pero higit pa sa paglago ay yun yung nakita kong pinagdidiwang nila. Sine-celebrate natin kapag nagpo-produce. Okay, Mhm. kapagka malago siya sa numero or parang yun yung holy ang tingin sa atin, no? Na talagang Mhm. tayo ay batang simbahan. Pero ang hindi nila alam, ako ay merong madilim na buhay na tinatago ko, na ako ay into uh, compulsive na pornography, masturbation, sexual fantasy, at mga eroticized friendships, mga bagay na hindi pinag-uusapan sa church. Mm. Mhm. So, tinago ko po yon, Pastor Eric. Napakahirap po palang magtago kasi Mhm. damang-dama kong mag-isa lang ako. Oh, Pero pag po, opo. oo, at pag po ako'y nagpupunta halimbawa sa isang gay bar, makikita ko may mga classmate akong taga-church, mm, na nandoon. Opo. Okay? When I say church, hindi lang ibig ko sabihin ay churchmate ko. When I say church, alam ko Kristiyano, kasama ko sa ministeryo, kahit galing sa ibang simbahan. Ibig sabihin, marami akong katulad na parang mga daga sa lungga na nagtatago sa dilim, pero ang image sa labas ay mabait na Kristiyano. No, balikan natin mamaya yun sa dulo, yung pagdating Mm. sa transformation. Pero given that repressed situation, kaya may mga nag-pupush na magkaroon nga ng anti-discrimination bill, ng law tungkol nga dito laban sa diskriminasyon sa LGBT community dahil sinasabi nga ninyo na yung pag uuri ba yung pagja-judge ng mga taong siyang nagiging dahilan kaya magtago, kaya nagkakaroon ng feeling of discrimination at dito nga pumapasok yung katulad ng SOGI bill. Okay. Alam niyo po, naiintindihan ko doon sa mga nagsusulong ng SOGI, agree naman po tayo na meron ng discrimination. So, wala naman po tayong ilusyon, and I hope our church will agree with this. Kasama po tayo sa nag-discriminate sa homosexuals. Isa po ako sa na-discriminatean, no? Halimbawa Even, po, papaano po mm, yung mga discrimination na yon? halimbawa, nag-apply po ako bilang isang missionary sa isang Christian organization. Pero nung nalaman nila na ako ay may same-sex attraction, ay hindi po ako tinanggap. Hmm, Okay? Kung ang misogyny na noon ay madidemanda siya. opo. So yun, na-discriminate ako. Tapos discriminated din ako na nadadama ko
at kasama ko rito yung mga ibang kaibigan ko meron ding same-sex attraction. Na kapag ka ang isang pastor or Christian leader ay straight ng bababae, no? Or maraming girlfriend or nahuling nag-sexual fall sa opposite sex, no? Yung pagtrato sa kanya para bang okay, normal na kasalanan yan. Pero yung isang may same-sex attraction na nahuli lang na nagte-text. I mean, hindi ko lang nilalang, pero ibig sabihin, yung nahuling nagte-text ng flirtatious remarks sa Mhm. text, no? Naku po, talagang, oo, kulang na lang biktihin siya. Ang sakit ng mga nasabi sa kanya at ang mga parusa sa kanya hanggang sa sinipa siya. Pero yung isang nag-sexual fall na hindi sinipa. Okay? Kumbaga, kung disiplinahin man ay Oo. siyempre meron din namang restoration at talaga namang may biyaya o grace sa ganon. Pero yung Mm. ganong grace ay hindi na-extend na katulad nung sa mga kasong naikwento po ninyo. Para bang ang dating ay ang homosexuality ay mas mabigat na kasalanan kumpara sa ibang kasalanan. Yes. At isa pang discrimination na na-experience ko, ito isang small group leader ko mismo nung inamin ko yung aking struggle with homosexuality ay sinabi niya sa akin na, ano ka ba naman? Tagal-tagal mo ng Kristiyano, may ganyan ka pang struggle. Dapat tapos ka na dyan. Sa akin, discrimination. Diba? Mhm. Kasi ibig sabihin nun, wala kang karapatang magkaroon ng ganyang issue kasi ang tagal mo ng Kristiyano. So, ito po, maaaring hindi siya diskriminasyon na pinagbawalan akong sumakay sa isang bus na para lang sa straight, O no? pumasok sa CR Oo. ng mga babae. Oo. Pero pareho lang siya ng sakit kung So hindi mas kumbaga, masakit. nangyari ay na-exaggerate na mas mabigat siyang kasalanan kaysa sa ibang kasalanan or para bang sinasabi na dinideny yung ganitong experience o same-sex attraction. And that, in a way, ay discrimination. Correct. So tama po na meron talagang discrimination. At ang pinakamalalim na expression ng discrimination na yon ay hindi ka nila gagawing kaibigan. Mhm. Hindi sila Lalayuan magiging, ka. oo, close sa'yo. Sabi nga nung isa kong kasamahan na LGBT at cross transgender siya, sabi niya kapag ka nag, nagmi-minister yung pastor, nandidiri sa kanya parang ano ka ba yung alam mo yung tingin ng mata ay parang ano ka ba lalaki ka may suso ka. Parang ganon. Oo. Nandidiri. Yun. So, naiintindihan ko yon, Pastor Eric, kasi ito may kwento ako na yung kasamahan kong parang nagdi-disciples sa akin, nag-share kami ng gospel. Opo. Alam mo naman yon, di ba? Yung mag-share ng track, no? Tapos, nakita ko, at random kami, kahit sinong stranger sa campus, nilalapitan namin, no? Mhm. Mhm. Napansin ko, nilaktawan niya yung isang crossdresser. Yung isang talagang bading na nag-iitsurang babae. Ako, hindi ko masabi sa kanya, ako din ay may same-sex struggle. Pero nung makita ko, ganun yung ginawa niya, nilaktawan niya, lalo akong hindi nagtapat sa kanya. Mhm. Kasi alam ko, hindi ako maintindihan. So, ito hindi na po tayo nag-uusap rito ng mga hindi Kristiyano o ng mga hindi takot sa Diyos. Ito na po ay mga tao sa simbahan at mga leaders pa. Kumbaga At dapat ay umamin din tayo na dahil din sa ating pagkukulang o yung pagtrato sa LGBT community ng ganon, kaya tuloy nagkaroon sila ng demand na magkaroon ng batas laban dito. opo, so yun nga po ang malungkot, Pastor Eric. Totoo naman po na may discrimination tulad ng mga nabanggit ko sa sarili ko ring karanasan. Pero natuklasan ko din
na ang solusyon sa discrimination ay hindi legislation. No? Mhm. Ang isa pong problema sa deficit ng relationship ay matutugunan lamang ng relationship at hindi ng batas. No? Mhm. Hindi po pwedeng isabatas ang friendship, hindi pwedeng isabatas ang acceptance, at hindi pwedeng isabatas ang relationship. At yun po yung kinauuhaw ng isang galing sa homosexual lifestyle na daman-daman niya ang rejection, ang epekto ng molestation, ang bullying, at yung siya ay i-discriminate. Ang kailangan po namin ay isang ah, dalisay na friendship mula sa mga lalaki na hindi kami pagdududahan, nagagapangin namin sila, or kami ay mga manyakis na sila ay aming hihipuan. Naintindihan ko, may mga lalaki, I mean alpha male, no, na Mhm. nakaranas sexually abused ng mga homosexuals. Naintindihan ko, pero po kung tayo po ay magpapatuloy sa suspicion o magpapatuloy sa ating sinful response sa ating naging trauma. No, parehong na trauma yung homosexual at saka yung straight man eh. Yung homosexual na trauma sa rejection, Mhm. bullying at discrimination. Yun namang straight na trauma sa sexual abuse or taking advantage sexually or erotically of him, no? Pero kailangan po natin pareho na magkaroon ng healing at ng repentance from our judgment, from our suspicion and cutting off of another, at magkapatawaran po tayo at mag-extend tayo ng relationship of love to one another. I know this might sound very simple, Mhm. pero yun lamang po ang makapaghihilom ng sugat sa parehong straight man at saka ng gay man. At Pastor Eric, huli na sa issue na to, gusto kong Opo. ikwento lang sa inyo. Nito lang nakaraang birthday ko, nagkaroon kami ng men's bootcamp, June 7, 8, and 9. Ito po ay kakaibang men's retreat. Puro kami lalaki, at sa mga 30 kaming lalaki, at one-third nito ay nag-struggle sa homosexuality. Mhm. At alam niyo po, ako ay nilid ng Panginoon upang magkaroon ng reconciliation based on honesty, na kumakatawan sa mga alpha male. May isa pong straight pastor na Mhm. nagsabi na kaya siya homophobic ay kasi nga siya ay sinexually abused ng isang homosexual. At hanggang ngayon daw may experiences siyang sinusundan siya sa CR ng isang Mhm. gay, no? At talagang tinitingnan yung ari niya. No? So talagang nasusuka siya, no? Naintindihan ko 'yon. 'Yun ang inamin niya sa men's retreat namin, no? Tapos yun namang isang LGBT po na umattend sa amin ay sinabi naman niya na, oo, damang-dama kong pinandidirian ako sa simbahan, na para akong may ketong or meron akong nakakahawang sakit na nakakadiri at nakakahawa. Mhm. Hindi na raw niya na kaya, kaya umalis siya. Dati siya ang leader sa church at siya po ay nagba-backslide ngayon. At alam Mhm. niyo, ito po sa aking 30 years na kasaysayan sa evangelical, hindi pa po ito nangyari sa simbahan. Yung mag-aminan ng damdamin at tunay na nararamdaman kung paano nasaktan, at tapos ay humingi po ng tawad sa bawat isa. Yung one in behalf of homosexuals, one in behalf of the heterosexual. Talaga pong
ako po ay napaluha doon sa nangyari at doon ko po nadama ang puso ng Panginoon ay walang bading at walang hetero. Lahat po tayo ay lalaking kanyang nilikha. Isa lamang ang lalaki. Isa lamang ang babae. Walang iba't ibang klaseng lalaki. And together, uh, we reveal the image of the Lord. Kaya Pastor Eric, sa Opo. totoo lang, ang nakapagpagaling po sa akin ay hindi doktrina, hindi ang sabihin na ako ay mali at pupunta sa impyerno pag hindi ako nagbago. Alam ko na po lahat yun, pero ang tunay pong nakapagpabago sa akin ay merong isang lalaking heterosexual. Alam niya na ako ay may homosexual struggle, pero binuksan niya po ang kanyang mga arms at niyakap niya po ako ng mahigpit. Tiningnan niya ako diretso sa mata at sinabi niya sa akin, Benji, I love you. I love you. You're a man. Oo. And I'm here for you. At nag-extend siya. Yung pong yakap na yon na iniyakan ko ay mahigit pa ho sa 20 volumes of sermons na narinig ko for 20 plus years. So makikita natin dito yung inyong sinabi na what we need ay relationship, hindi legislation, ay hindi slogan o theory sa inyo, kundi talagang naging karanasan nyo at napatunayan din ninyo sa iba. Opo, totoo po yun. Kaya po, nung marinig ko ang Panginoon noong pong yun, more than 23, almost 24 years ago, narinig ko kahit po ako, I was in a mess. Sinabi niya sa akin na, Benji, ang buhay mo ay itatalaga mo sa pag, pag-reach out sa mga katulad mo na hindi lamang yung bading, kundi sa katulad mo, sexually broken. And that means any man and any woman na mayroong kabasagan sa kanilang sexualidad at relationships. And that's all of us. So, yun po ang yun po ang aking ginagawa the past 24 years at yun po ang gusto kong sabihin sa ating mga kapatiran sa LGBT na alam ko po, pinanggalingan ko yung ganyang napakalalim na sugat ng rejection at ng discrimination. Pero ang talaga lamang pong lunas ay ang pagmamahal ni Jesus na kanyang pinadadama through the men in our church. Very powerful testimony, Pastor Benji. And so nakikita po ninyo, bagamat kung tutusin, magandang suyuri natin itong paksang ito, no po, pero i-deal lang natin ito, i-apply natin ito sa sitwasyon nitong ang Sogi Bill kasi sinabi na ninyo na hindi natin kailangan ang legislation kundi relationship dahil sa experience po ninyo. Pero yun ang nakikita nilang solusyon sa sitwasyon nilang discrimination ngayon, to criminalize it, to punish yung mga nagdi-discriminate. Sabi nila, marami pang ibang issue bukod sa discrimination. Halimbawa, bumili sila ng property nung nagsasama po yung gay couple. Subalit nung namatay dahil hindi naman kumbaga walang legal status, mapupunta sa kamag-anak yung kanilang pinundar. Or kapag halimbawa, sila po ay may kailangang kumbaga ay life-saving medical treatment, hindi sila kinikilalang magbigay ng consent, kagahanap pa ng yung kamag-anak dahil hindi nga legal yung kanilang status. Kaya sabi nila, bakit naipagkakait sa amin yon? Yun ang mga concerns nila bukod sa discrimination kung bakit kailangan itong Okay. Sogi Bill. Okay, alam niyo po, tama po sila doon sa aspeto na hindi na nga nag-agree yung Christian Church na na okay lang ang homosexual lifestyle. No, we are saying
it is not honoring before the Lord and it's sin before the Lord, no? Ngayon, pagdating naman sa issue ng mga properties at ng ekonomiya, no? Ako, nakausap ko nga si former Chief Justice Sereno tungkol dito. At sinabi niya, at ako ay nag-agree na kailangang i-honor natin yung mga naipon, no, na mga yaman ng isang same-sex couple, pinaghirapan nila yon. At ako ay naniniwala na kailangan nating i-honor as a person. Wala nang kinalaman yung sexual orientation doon, no? Kaya bilang Kristiyano, hindi natin siya pwedeng diktahan na naku, sa Biblia sinasabi mali yan. No, we are not saying it is okay for two men to have sex with one another. No, that's not what we're saying. Ang sinasabi Malinaw po natin, yun. hindi na yun ang issue, ay igalang natin ang desisyon nung may-ari noong properties. Okay? Siya po ang nag-ipon noon, siya po ang naghirap noon. Kung siya ay nakadama ng pagmamahal noong kanyang lover, naka-live-in niya, at hindi naman siya inintindi, halimbawa ng pamangkin niya at nung kamag-anak niya, and then suddenly nung mamatay, pag-iinteresan yung properties. Really, my position is you should give the properties to where the owner wants to give it. At saka meron magsasabi na may remedy diyan, like may parang kontrata para talagang yung property, iba nga lang na kontrata, kumbaga parang business contract para maging kanila yung property, Opo. 'di At ba? alam naman natin, Pastor Eric, hindi mo na kailangan ng SOGI dyan. Okay? Mhm. O yan po ay covered na ng ating mga existing laws. No? Yung consent sa medical treatment. Ano po ibig sabihin yung gusto niya magpa-surgical? Di halimbawa po, Change? nasa bingit ako ng kamatayan at Mhm. tinatanong ngayon ng doktor sino yung next Okay. of kin na Mm. pwedeng magbigay ng consent para do sa surgery yun. Kasi kumbaga, he's not unconscious siya, hindi siya makapagbibigay ng consent. So kailangan pa Mm. daw ng kamag-anak, hindi nga kinikilala yung kanilang status bilang Mm. magkasama. Bagamat sinasabi nila the SOGI bill has nothing to do with same-sex union. Pero isa yun sa concern nila, bakit daw inilalaban nila yung kanilang karapatan. Alam nyo, isa pa yan. Again, kung yun yung naisin ng mga nagsusulong ng panukalang batas na ito, ay hindi kailangan ng SOGI kasi po ay pwedeng kung ano yung nasa last will or kung ano yung hinabilin na nandoon sa bed, no? Doon sa may nakaratay sa karamdaman at sinabi niya na itong aking live-in partner ang magbibigay ng consent. So i-honor po natin yon. E napag-uusapan na rin lamang ang consent. Kung mismo yung kamag-anak ayaw magbigay ng consent, why? No? So ako po again, para din sa usapin ng tungkol sa properties, kailangan po ay sundin natin kung ano yung naisin noong may katawan. Na huwag na po Mhm. natin itong gawing isang legal issue na maging another expression pa ng discrimination. But having said that, hindi po natin pwedeng gawing dahilan yan para Mhm. isulong yung batas kasi yung batas po, pagka hinimay-himay po namin ito at Aha. napakadaming laman yung batas na tumatapak po sa karapatan, especially ng religious sector, no? Halimbawa po. Mga halimbawa po, nandoon sa Section 5A noong inapprove sa committee ng House, no, na kahit na anong libro o babasahin o anak advertising at nakalagay doon, any medium of literature, ibig sabihin kasama ang Biblia, okay, Mhm. na magkakaroon ng epekto na mababang pagtingin sa isang homosexual or LGBT, siya po ay nagko-commit ng discrimination at pwedeng mahabla ng 12 taon
at Matagal-tagal yun. grabe, at ma-penalize, multahan ng ₱250,000. Okay? Mhm. Na-imagine nyo ho ba na ang isang pastor na magbasa lamang ng passage sa Romans 13 na yung homosexual acts together with fornication and Yung adultery and Romans 1, gossip, oo. Romans 1 Oo. and greed, ay sasabihin, ay mumultahan mo na ng ₱500,000 at makukulong ng 12 taon. Eh sino pa ang magpi-preach niyan? Eh di ibig sabihin, ang epekto po niyan ay we cannot in the church preach and teach the full counsel of the scriptures. Pero ang sabi po nila, allowed daw ang religious speech doon sa dinadagdag nila doon sa panukalang batas. Nako, yan nga po ang napaka-tricky, nakakatakot po kasi pag binasa mo yung mga salita, parang okay, inaalaw nila. Pero yun na nga, ah, magkakaroon pa ng kasuhan. Kasi nandun po ako sa hearing, pinaglaban kong alisin yung sentence na nagsasabi na any medium of literature, 'no? Ayaw po nilang pumayag, hindi nila tinanggal, 'no? Kasi sabi naman nila, hindi namin yung Bible." Eh, kahit sabihin mo sa laway, kung nandoon sa batas, eh, di dedo tayo doon, 'di ba? Mhm. Magkakaroon pa tayo ng santambak na kasuhan at Ang ang sinasabi mangyayari nila, puwede naman daw mangaral, kaya nga sabi daw except religious speech. Kaya lang ang tanong ko nga rin do'n, ano ang sakop nun? Are you talking about religious speech within the four walls of the church? So, papaano kapag nag-post ako sa Facebook? Papaano, sige, protected yung rights ng pastor. Halimbawa, papaano yung mga miyembro natin na nag-post sa Facebook at mm. nagpahayag ng kanilang saloobin, ng dinidikta ng kanilang konsensya batay sa katuruan ng Biblia? Sakop din ba sila noon? Yon, ang sinasabing wording noong bill ay you can speak and express your religious convictions in a religious setting or religious ceremony, 'no? So, ang ibig sabihin niyan kung nasa loob ka ng church at may mass or merong worship service, okay lang. Doon mo sabihin yung opinion mo against homosexuality. Pero kung ikaw ay nasa coffee shop, ikaw ay nasa opisina nagba-Bible study, labas ka na ng church mo. Pag tiningnan mo yung wording, pwede kang idemanda. Okay, yun po yun. Wala Eh, yung isa pang puntahan. problema, kahit na Mm, sabihin niyo general yung batas, magkakatalo sa implementing rules and regulation 'yan. tama po. At kahit nga po walang implementing rules, pag tiningnan mo yung wording ng batas, talagang alam mo, takaw demanda. Mm. Mhm. Eh, yung Maraming pwedeng magreklamo. yung pong sinasabi na kasi binasa ko sa bill na yung well, yung sa trabaho, naintindihan natin ang tinitingnan diyan ay competency, Mhm, qualification at hindi naman sexual preference ng tao. Subalit kung halimbawa issue ng, isang religious institution, yung halimbawa Catholic school o Christian school at, meron silang pulisiya na, yung magtuturo halimbawa ay sumusunod sa katuruan ng simbahan tungkol sa sexuality. Eh, hmm, hindi sila matatanggap kung ang sila ay practicing. We have to distinguish 'no between yung isang tao na hmm, may homosexual tendencies na hindi naman practicing at yung practicing. Eh kapag mm. pinagbawalan mo yung practicing na ma-hire, that could be considered discrimination. Correct, oo. Kaya po ikaw ay tumatayo lamang sa iyong religious conviction kaya ginawa mo yung desisyon na yun na huwag siyang i-hire, ay puwede kang masara. Pero Pastor Eric, halimbawa na huwag na nga natin pag-usapan yung Christian school. Ikaw ay wala, hindi ka Kristiyano or maaaring hindi ka rin Katoliko, basta you're just a businessman. Ang Mhm. negosyo mo ay may-ari ka ng eskuwelahan.
at mga bata ang iyong estudyante, no? Negosyo lang. Pero siyempre, alam mo, kasama sa negosyo mo para mapatakbo ng maayos yung school, kapag ang nag-a-apply na teacher ay alam mo na merong attraction to young boys or merong history of molesting boys, talagang same-sex attracted. Abay, ba't mo naman i-hire? Ang poprotektahan mo yung eskwelahan mo, no? O protekta mo yung mga estudyante. Oo, yung estudyante mo, yung mga bata, 'di ba? At ako man kung magulang ko, ayokong ipasok doon sa eskwelahan na merong teacher na puwede niyang molestyahin yung anak ko. At naku, santambak na monster stories na po tayo meron diyan, 'no? So, naku, yun po ay Pero sinasabi na yun even po, Pastor Eric, ay heterosexual ano can do po? that. Even heterosexual people can do that. Yung Yes. pagmulest sa bata. Opo, kaya nga po, whether heterosexual or homosexual, kung may problema with minors, hindi tatanggapin. Mhm. Malinaw. Pero yung isang LGBT, pwede magsampa ng kaso at sabihin niya because of SOGI law na diniscriminate mo ko. Doon, yun po yung heterosexual, wala siyang law na pwedeng takbuhan. Pero yung homosexual o yung LGBT, gagamitin niya yung SOGI. Para nangyari magkakaroon sila ng special privileges na wala sa hindi katulad nila. Bingo! Yun yon. Kaya ayaw namin ng SOGI. Kasi ang ginagawa ng SOGI ay hindi lamang batas, kung hindi iangat at maglikha ng panibagong class of people na above the ordinary men and women. Bibigyan sila ng mga karapatan na higit sa binibigay ng batas sa ordinaryong mamamayan. Halimbawa po, ito, huwag na po tayong magtalo ng mga damdamin. Yung laman na lang ng bill. Kasi Kasi remember, kayo po, inisa-isa ko. Oo. at saka kayo'y nasa hearing mismo. Yes, series of hearings. At kasama po kami sa technical working committee na bumalangkas, no? Hindi lamang po nila sinunod yung aming mga proposals at nakasulat po doon, no? Kapag ang isang pulis ay inaresto niya ang isang LGBT, no? Siya po ay liable. Ito po ang word, regardless if there is any prima facie or factual evidence against the LGBT. Naku po, kahit saan, kahit pa sa ang penal code, wala pong special privilege ang kahit sinong mamamayan pagdating sa paggawa ng krimen. Delikado po tayo kapag ang isang tao ay ma-exempt sa arrest just because of his sexual orientation. Madalas kong mabasa, sinasabi nila na ito daw yung mga scare tactic, mga disinformation lamang laban daw po sa SOGI bill. Yung mga sinasabi nating mga possible dangers nito. Eto may bill na nga, may kopya. Huwag na po tayong mag-akusahan na fake news ito. Eto, puntahan natin, hinahamon ko pong bawat isa para po walang pagtatalo at debate. Puntahan po natin yung mismong House Committee report at saka yung Senate bill. Tapos isa-isahin po natin yung provision. At yung po mga sinasabi ko ay galing po doon. Mhm. Mm. Yung katulad halimbawa, halimbawa yung sa resort, dalawang may-ari na ng resort ang nakausap ko. At Mhm. sinasabi ko nga sa kanila yung possible na maging implikasyon nito sa kanila. Sapagkat sabi ko, well, sa church, iniiwasan nga nila na palabasin na i-impose sa church itong SOGI bill o yung discrimination. Kasi nga, ang sabi nila ay igagalang nga nila yung freedom of religion. Pero kako kayo, business owner kayo. Kamakailan lang, nasa isang resort ako na nung chinek ko sa Google, nakabanggit doon, this resort is LGBT friendly. Nako, ano kaya ibig sabihin nila diyan? Well, ang sabi naman ng iba, it's just to support the cause
ng LGBT. Pero Mm. ang sabi nila, usually naman, di ka naman tinatanong anong karelasyon mo nung, alam ba, may kasama kang nag-book doon sa resort, sa hotel. 'Di Mm. ba? At sabi Mm. nila, so bakit kayo magdi-discriminate? Eh Mm. yung hindi niyo tinatanong kung mag-asawa yung papasok na couple. Bakit yung pakikialaman yung homosex o yung parehong lalaki na nag-book, halimbawa Mm. doon sa Mm. resort. Eh Mm. sa karanasan kasi nung kaibigan ko, hindi sinabi sa kanya, alam lang niya handaan, pero nagkaroon pala ng LGBT ceremony. Bagamat hindi ito yung legal na kasal, pero parang kasal. Hindi sinabi sa kanya. Kaya instruction niya sa mga tao niya, tanungin mabuti, at kapag sinabi na ganun pala ang gagawin, sabihin na lang nila, fully booked sila. Although sabi ko, pagsisinungaling yun. So, paano Mm. gagawin ng resort owner sa ganitong mga kaso? Oo. So pag po na-approve ang SOGI bill, ay hindi po nila pwedeng i-deny yung mga same-sex couples kahit na iyon ay again sa kanilang religious beliefs. Halimbawa gusto magkasal, magkaroon ng kasal. Halimbawa lang, bagamat Mm. again nililinaw natin na ang claim ay hindi magtutuloy sa same-sex union itong SOGI. Pero halimbawa na magkaroon nun, eh hindi mo pwedeng tanggihan yun. Eh paano kung Oh. Christian yung owner? By the way, that's another fake news. Hindi po totoo na ang SOGI bill ay hindi hahantong sa same-sex marriage kasi ganyan na rin po ang Okay. nangyari sa US. Nagsimula Opo. muna sa SOGI at umabot sa Supreme Court, inapprove same-sex as legal. No? So ibig Same-sex. sabihin hindi ito parang slippery slope na panakot lang, kundi sa experience ng US, ganun na nangyari, talagang patungo Yes. ito doon. Oo, yan po ang tinatawag na trajectory. So, wag na po tayo mag-ilusyon na hanggang dyan lang yan. Aha, Ito at kung po, ikaw ay Christian mm, owner, owner ka ng isang resort at may gano'n at ayaw mo, makakasuhan ka. mm. So, kapag tinanggihan mo at sinabi mo dahil hindi iyon yung paniniwala mo, sa totoo lang, kahit itago mo pa at sabihin mong fully booked ka, yun lang tinanggihan mo regardless of your reason, ay pwede kang kasuhan. Ito po ay magbubukas ng pintuan ng maraming kaso. Parang Yan po, Pandora's box. yan po ang kakaharapin natin sa SOGI. Kaya po talagang hindi po natin pwedeng ma-afford na maging batas ang SOGI. Eh yung Yan po ay pong may implikasyon sa negosyo, sa edukasyon, sa kasal, at higit sa lahat sa ating pamilya at ating mga anak na o future generation. totoo yun because sabi nga nila, the strength of the nation depends upon the strength of the family. 'Di Correct. ba? At Mm. kailangan nating pangalagaan itong pamilya. Pero Mm. ang kinakatwiran nila, eh bakit natin lalabanan ito? Eh yung mga traditional family nga may problema eh. At ito namang kilala ko na homosexual couple, maayos naman yung pagsasama nila. Okay. Alam mo, yung pong ganong klaseng argumento ay para pong sinasabi natin na oh, ang Panginoon naglikha ng kasal ng babae at lalaki, pero dahil may problema, ay wag na nating sundin yung kung ano yung kanyang disenyo, no? Hindi po porke hindi nasunod or merong mga hindi sumunod sa magandang patakaran o sa magandang disenyo, ibig sabihin ay mali yun. Or ibig sabihin wag na Mhm. nating gawin yun. No? Ang ibig sabihin lang nun ay talagang ang tao ay may kahinaan, laging merong lalabag, laging merong magdudungis, pero ang ating pong panawagan ay ipaglaban at hugasan ang kadungisan at hindi po ang i-give up at yakapin ang maling makakasira sa atin. Oh. Well, bago tayo bumalik doon sa sinabi niyong transformation, not Mm. legislation. Pastor Benji, meron ako alam na church na dahil nga may mga anak yung mga uma-attend na nasa LGBT community and they are still attending church, which is a good thing. Subalit, Mm. ang worry nga nila ay yung katulad nga ng discrimination kung
papaano kung pupunta siya sa CR ng lalaki, bakla siya, baka daw ma-discriminate. Or kung pupunta naman sa CR ng babae, ay may problema din. Ang sabi nila, ang kanilang desisyon na sa church ay magkaroon na lang ng separate na CR. Like, they would open yung ah, CR for the PWD o people with disability para sa kanilang paggamit. What do you think of this approach ng church na iyon? Okay. Naiintindihan ko ang ganoong approach ay para i-accommodate ang mga request ng LGBT. Pero sasabihin ko po sa inyo na yung pong ganong approach ay una, hindi matatapos yung request na yan sa dyan lang kasi ang talagang gusto nila ay tayo ay umagree sa kanilang lifestyle. So fundamental po yung difference. Pangalawa, ang nakikita ko pong dapat tugon ng church ay hindi yung magbigay ng magbigay sa gusto nila. Para din po yung magulang ang makakapag-raise sa righteous way sa ating mga anak ay hindi ibigay ang gusto kung hindi mahalin sila na it will include loving discipline. So ibig po sabihin nun, ako ay naniniwala sa issue ng gender ideology na ito ay ang church himbis na makisayaw doon sa demands na hindi matatapos ay tumayo at magkaroon ng clarity. Ito ang kulang na kulang sa church. Hindi ito pinipreach sa pulpito. No? Ano ba ang kagandahan ng disenyo ng Panginoon na maging lalaki? Ano ba ang beauty and strength ng maging babae? At ano ang ibig sabihin na ang lalaki at babae pag magkasama sila ay nag-iimahe sa kung ano ang itsura ng Panginoon. Our young people do not know that. That's why madali silang ma-deceive Mhm. ng mga seductive pleasures dito sa social media at sa ating boses ng kultura. Pero ang totoo pong pleasure ay gawa ng Panginoon. The enemy just distorts it. No? Kaya po ang simbahan, habang tayo ay nananahimik, parang we are sitting on a gold mine, na beautiful treasure, pero tayo ay nakikiindayog sa kultura, natatakot magsalita at baka maka-offend, or baka tayo ay mabuli sa cyberspace. So more of fear of men rather than fear of God. Kapag po ganon, mawawalan po talaga tayo ng alat. The real Oo. solution to this LGBT issue is not to bend and to cave into what they want, but really to help them is to stand and give to them what the Lord has for them. This is not religion. This Opo. is not a doctrinal issue. This is really giving them true life. At And sabi nga ninyo, relationship, not legislation. amen. Totoo Eh, po. Oh. in a practical ano po, any proposal po in the last, ano po ang inyong recommendation sa church? Paano natin i-implement ito? Paano tayo babawi sa naging pagkukulang natin dito para po ma-uphold nga natin itong relasyon at hindi na kailanganin ng ganito mga legislation? Yan, magandang tanong, no? Kadalasan pag iisip natin, o sa practical po, paano ba itsura niyan? Para mag-feeling natin, and I understand the question, yung bang parang, naku, ang hirap namang mag-extend ng friendship to LGBT. Ano ba ang itsura niyan? Ito po ang aming nakikitang itsura niya na ito pong ginagawa namin the past 23 years. No? Ang uunahin po natin sa simbahan ay buksan ang ating pintuan sa lahat ng klase ng makasalanan. Yan po ay hindi na bago, yan po ang ginawa ni Kristo, no? Ang gusto po natin ay mapuno ang simbahan hindi ng mga mayayamang professionals lamang o negosyante o malaking titers, kung hindi mga makasalanan, prostitutes, addicts, adulterers, homosexuals, no? Lahat ng klase ng kasalanan, including yung mga functional
performers pero merong madilim na buhay. Kasalanan din po 'yon, no? Papasukin sila lahat at ang simbahan natin, ako po ay nangangarap na makita na ito ay hindi puno ng mga trophies of saints, kung hindi broken people who are hungry for the mercy of Jesus Christ, no? Kumbaga, we provide the church as a safe space Yes, for yes. people, broken people. Dahil Amen. lahat tayo broken. Iba-iba Yan. lang ang manifestation. Correct. At gusto kong susugan yung sinabi mo na lahat tayo broken. Dahil lahat tayo ay broken, ang susunod pong hakbang ay huwag yung tayo ay gumawa ng a ministry for the LGBT. Para bang may ministeryo tayo sa police para po nating i-fix sila, no? Oh, Ang kailangan po nating gawin ay magsimula tayo sa sarili natin. Magkaroon tayo ng healing. Bakit ba ako homophobic? Bakit ba ako allergic sa isang homosexual? So lalabas doon, kasi na-sexually abuse ako ng isang kapwa ko lalaki. Then, kailangan magkaroon ka ng encounter kay Jesus Christ as healer doon sa issue na yon. So diyan po kami sa Living Waters, kami nag-iimbita na have your healing journey. Receive healing. Problema yung ibang mga Kristiyano, tapos na ako, wala na akong issue, hindi ko na napatawad ko na yan. Hindi, kasi the mere fact na allergic ka pang makipag-friendship sa isang bading, ibig sabihin may issue pa. But other than that, kay may bading o wala, for your own healing from emotional hurts, relational struggles, and sexual brokenness. Lahat tayo meron yan. lahat Walang tayo. exempted. Opo. At alam nyo po, katulad ng naranasan ng marami sa Living Waters, napakasarap po at napaka mapagpalaya na hindi lamang tayo Kristiyanong gumagawa ng Christian disciplines, pero nakakaranas ng kasariwaan ng pagmamahal ng Panginoon sa mga areas ng buhay natin na meron tayong struggles. Naging totoo siya doon. Maraming salamat, Pastor Mhm. Benji, at talaga naman pong mayaman ang ating naging talakayan. Tungkol Mm. po dito is more than just opposing the SOGI bill, but it's more of taking proactive steps na makita po natin na hindi nakakailanganin ng ganitong batas sapagkat makatatagpo na sino mang taong may dinaranas na brokenness ng makikinig sa kanya, magmamahal sa kanya, tatanggap sa kanya. Maraming salamat, Pastor Benji, sa privilege na to na makapanayam kayo, and we're looking forward na may iba pa tayo mga mapag-usapan dito po sa Expositors Edition. At salamat, Pastor Eric, na binigyan mo ng espasyo ang isang mapaghamon na issue katulad ng LGBT at ng SOGI na buong tapang mong hinarap. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at i-follow kami sa Facebook at sa Spotify. Kami rin po ay napapakinggan sa Care 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa